Whis, it's so nice to be home. It's so nice to be me. June is when most of the Pride Month celebrations are being held by the LGBTQIA+ people. Pero whether you are straight or a member of the queer community, it's always nice to celebrate your authenticity. Hi! Sa mga bagong dating nga pala sa ating YouTube channel, ako nga pala si Chan, ang inyong kaibigan. And samahan niyo ako on my journey as we travel back here in the Philippines. Hi mga Wiswis! Na-miss ko kayong lahat. Kamusta kayo? I'm so excited to do this vlog again. Uunahan ko na po muna kayo mga Wiswis ha. Pagpasensyahan nyo na po ako kung mabagal ako mag-upload ng aking YouTube videos. Kasi kung confusing din pala yung aking pag-upload, like yung timeline, itong season na ito was taken ngayong June 2024, whereas yung last season natin, which was Icon Season, was taken last November 2023. Ngayon, after November kasi, syempre dumaan yung mga holidays natin sa Philippines, tapos nagkaroon ng, syempre yung mga, makikita mo mga throwback photos nung bakasyon ng taon natin, yung pinakaunang bakasyon ko sa Pilipinas, tapos idagdag mo pa yung holiday blues. Nalungkot talaga ako mga Wiswis. Ang hirap mag-edit ng mga vlog kasi sabi ko parang, gusto ko rin maging happy pero hindi ko siya kayang gawin at that time. So, nade-depress ako pag tinitingnan ko yung mga videos ko. Kaya, ang bagal-bagal talaga ng upload. Dagdag mo pa yung challenge ng aming work kasi paiba-iba yung schedule ng aming duty. So, ngayon, kung mapapansin niyo, medyo magulo yung aking room. Gawa ng ako nga po ay magpapack up na ng mga things ko para sa ating biyahe pa uwi ng Pilipinas. Wait lang, ang dami ko na namang sinasabi, Wiswis. Tara, umpisahan na natin ang ating journey going back to the Philippines. Really intend to bring so much home kasi mostly naman ng mga dala ko is mga pasalubong ko lang kay mama. Kagaya nitong makita ko sa inyo, magkakaroon tayo ng shopping haul. Shopping haul! Ayan, umpisahan natin dito with Swiss. Ayan, meron tayong box of Victoria's Secret dahil tayo ay alagang VS. Oh, kala mo talaga, kinaganda ko eh. Ayan, so dito kasi sa Kuwait Swiss, nagsisale ang VS. Like, nabibili ko siya around 400 plus something lang siya. At original, authentic tong Victoria's Secret Wiswis ha. Hindi ito yung mga peking version. Kasi sa official stores talaga nila ito. Nagsisale sila tuwing May and December if I recall correctly. At saka based na din sa observation ko nung mga previous years nilang nag-sale. So ayan, konting shopping haul lang tayo. Ito yung laman niya. Yan, ganyan. Puro lang siya, perfumes natin from Victoria's Secret. Mas mura kasi siya dito, Wiswis, sa totoo lang, kaysa sa Philippines. Nagtry ako magtanong-tanong doon sa mga official stores sa Philippines, like doon sa may Ortigas, sa may SM Mega Mall. Ang price is around 1,000. Yung isang perfume bottle lang yun. Pero dito nakukuha mo siya ng 400. So, at least, nakamura ka. And at the same time, authentic din siya na Victoria's Secret. Tapos, ito lang din yung mga iba kong pasalubong. Like, ito, nagbili ako ng pack ng dates.
Ay, gusto ko yung nag-shopping haul na ako dito. Asan yung journey? Diba? Ayan, bila ako ng dates. Kasi yung mga pampasalubong, mga giveaway, give love. Tapos, ito, actually, nagpipilitan pa nga kami ni Mama bilang ko siya ng mga pasalubong kasi ayaw niya talaga. Kaya magbe-birthday na si Mama, gusto niya lang is makapag-travel kami tsaka makauwi ako. Ayan. Pinilang ko siya nitong mga butter cookies. Tapos, syempre, kapag OFW, laging may chocolate. Ito, pangarap niyang Nivea. Pangarap, kung arte-arte mo magsalita, gracious ka. Ayan, so ito, meron din tayong pepperol. Mura dito ang pepperol. Nabili ko siya ng around 1.3 Kuwaiti dinars. So, 190 pesos plus something. Siguro mga 200. Pero, malaking box na siya, Wiswis. So, it contains 8 packs inside. Value pack na siya, Wiswis. For me, mura lang to. Then, of course, mga Toblerone. Some various chocolates. Konti lang talaga bit-bit ko. So, tara mag-pack na tayo, Wiswis. Mag-pack! Hindi ko alam sa part na ito kung paano ko ilalagay yung mga dala kong pasalubong. Kasi nga naman, yung mga dala kong gamit is hindi naman enough para ma-fill up yung bags. Ang iniisip ko kasi, baka mamaya matagtag ang mga gamit ko sa biyahe. Ang ending, yung mga dala kong cookies at chocolates na pasalubong kay Mama at sa mga friends ko is madurog lang. Nakakapagod mag-impake mga Wiswis. Pero masaya pa rin siyang experience para sa aming mga OFW gawa ng syempre in a few hours makikita na namin ang aming mga mahal sa buhay. So ang next step natin sa ating journey is mag-prepare ng ating mga requirements para sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Ano-ano nga ba yung mga requirements natin? Una, kailangan natin i-prepare ang ating passport. Dapat ang passport natin Wiswis valid siya ha, pero okay lang naman din kung expired, provided hindi siya nakakancel. Kasi kapag nakakancel na ang iyong passport, yung merong butas ng puncture, hindi na siya valid for travel. Although, gusto ko lang i-highlight sa inyo yung importance ng kung papunta ng Pilipinas, okay lang yon. Kung pabalik ka naman at Pilipino ka, Philippine passport holder, okay lang yon. Please be mindful sa departure nyo rin na immigration kung papayagan ba nila kayong mag-clear sa border ng inyong host country. So again, better pa rin na valid ang inyong passport kapag pauwi kayo ng Philippines. Ngayon, kung wala kayong passport or nawala ninyo yung passport ninyo at the last moment, please do secure your emergency travel document at your nearest Philippine embassy para mag-grant kayo ng travel going back to the Philippines. Etong travel permit na to mga Wiswis or emergency travel document is valid lang for one-way usage at dapat pabalik ka ng Pilipinas. Hindi siya pwedeng gamitin para mamasyal pa sa ibang bansa. Next nating requirement is yung ating e-travel QR code. So, ang e-travel QR code mga Wiswis, sino ba ang exempted dito? Actually, lahat tayo required kahit na anong passport holder ka pa, foreigner or Filipino, except sa mga babanggitin ko. Kapag ikaw ay foreign diplomat or kamag-anak ng isang foreign diplomat during the travel at kasama mo siya, exempted ka dito. Mga members ng foreign delegation, yung mga may hawak ng 9E visa o yung foreign government official visa, exempted dito. At syempre, yung mga diplomatic at official passport holders. So kung hindi ka pasok dun sa mga binanggit ko, ay malamang kailangan mong mag-secure ng iyong e-travel QR code. I-verify nyo lahat ng mga dinideclare ninyo doon mga Wiswis ha, kasi mamaya meron kayong mamali. Most importantly, yung passport details for me lang naman kasi wala na nga tayo ng stamp. Mamaya pagdating natin ng Pilipinas, I'm not sure if this one will work but I'm planning na makiusap dun sa immigration officer kung po pwede ba na may stamp kapag dun sa foreign passport. Kasi last time, from my experience, yung mga nasa foreign passport, meron silang stamp pa din kasi dumadaan sila dun sa typical or normal na immigration counter officer kasi yung mga Pilipino nakaigi. Pero for what I heard also, tinanggal na nga talaga nila yung mga pag-i-stamp. I hope pagbigyan tayo, but if not, we'll see later. At ang next step na natin is mag-prepare. Magbibihis na ako para sa ating journey papunta ng airport. Let's go! Meron akong i-share sa inyo mga Wiswis. Kung mapapansin niyo sa lahat ng vlogs natin, never akong nag-ulit ng damit pang itaas. Only exemption itong case na ito. Yung damit na polong kinuha ko,
Nasuot ko na yan nung tayo pumunta sa Thailand nung unang bakasyon natin nung December 2022. Bakit kamo mga wiswis? Nag-e-effort kasi talaga akong magkaroon ng OOTD. It just so happened na nung last na uwi ko, nung November 2023, hindi pala ako nakapagdala ng aking damit pabalik ulit ng Pilipinas. Ang mindset ko kasi noon, bakit naman ako magdadala ng magagandang damit kung ang aking routine lang naman ay bahay at trabaho? And we're done checking in mga wiswis. Currently, nandito ako ngayon sa my food court area dito sa my Kuwait International Airport Terminal 4. And since I still have ample time para sa aking boarding, I will take this opportunity para batiin lahat ng wiswis nating sumusuporta sa ating YouTube channel and also sa mga wiswis ko in my personal life. Uunahin ko muna yung pagbate and greet para sa mga flatmates ko. Hello Ian at kay Oliver. Thank you so much Oliver para sa paghatid sa akin pababa kasi nahirapan ako magbuhat ng bagahe ko kanina kahit na wala ako masyadong dala. Also, gusto kong batiin si Kai. Hi Kai, I miss you and I love you. Tapos, sina Vicky, sina Ma'am Ann, and si Are You Ready For It? Si Charlene. Kasi sobrang Swiftie niya. Actually, hindi ako ganun ka-fan ni Taylor Swift. Pero dahil sa mga Swifties, parang nakakaengganyo na maging fan ka rin ni Taylor Swift. Diba nakakatuwa kasi yung support ng mga fans niya for her. So, I hope it's something na makuha ng ibang tao na parang stay positive lang, support lang tayo to one another, 'di ba? Support each other lang tayo. Spread the love and disperse the negativity. Also, gusto ko namin palang batiin sina Ma'am Sigrid, Mama Sigi, hello, si Ella, ayan, si Mike na laging pumupunta sa amin, at saka yung husband pala ni Mama Sigi, si Kuya Sadik, hello po, Kuya Sadik, ayan, shout out sa'yo. Si Kuya Sadik, mga wiswis, travel vlogger din yan, tsaka sobrang updated niya sa lahat ng mga travel information. Actually, mas updated siya compared sa akin kasi ako mabagal talaga ako upload. And meron din siyang sarili niyang YouTube channel and kanyang Facebook page. I-follow niyo siya, Kuya Sadik. Gusto ko ring batiin yung mga wiswis ko sa Philippines, sa Boracay friends, sina Jeric and Denden. Ayan. Tapos yung aking friendies, si Aklang Rosh. Hi Rosh. Ayan, si Mika Chu na friend ko. Ayan, si Rosh. Sobrang kami nga. Sobrang close kami. Lagi kami magkatag niyan sa isa't isa. At yung wiswis ko nga pala sa Doha. Hello, Zai. Zai Travels. Ayan. Tapos sina Mama Jess and yung mga friends ko na college friends, yung Motia group of friends, sina Jabez, Dayan, Shireen, Kim, Wilma, Grace, and si MR. Ayan, hello sa inyo. At yung mga workmates ko dati sa dati kong company na nag-work pa ako sa NAIA, sina Ma'am Melissa, Ses, Mariel, LJ, hello and see you all soon. At saka si Jackie. Hi Jackie and Talia. Hello sa inyo. Yung mga wiswis nating nanonood lagi sa ating YouTube channel. Kung nandito pa kayo, hello po, Miss Kitty at si Divina Gracia, hello sa inyo. Gusto ko ring batiin yung mga wiswis nating bagong dating dito sa YouTube channel. Pero, hindi ko pwedeng makalimutan ng bati at pinaka-special shoutout. Itong friend kong lagi akong kinakamusta kahit na down ako, walang iba, kundi si PJ. O PJ ha, super shoutout ka sa akin, spla ka na. So, PJ, yan, kasi si PJ lagi niya akong kinakamusta on my ups and downs. So, sabi ko nga sa kanya, 'di ba, whenever I'm going to be happy, ngayong bakasyon, siya ang una kong iisiping concerned na tao. So, PJ, spla ka na! Sa mga wiswis po nating bagong dating sa ating YouTube channel, ako po si Chan, ang inyong kaibigan, 'di ba? So, sabi ko nga sa inyo, always choose the people that chooses you back. Huwag nating ipilit yung mga sarili natin sa taong hindi tayo gusto. Doon tayo sa mga taong love din tayo pabalik kasi sila yung magpaparamdam sa atin kung gaano tayo ka-importante at kamahal-mahal. Kaya nga sabi ko, dito sa Only Chance, you always have a friend, 'di ba? Kasi ayoko may taong na pakiramdam nilang naiiwanan sila or hindi sila deserving na magkaroon ng friends gaya nung naranasan ko before. Ayan mga wiswis, nandito tayo ngayon sa McDonald's and still mahaba pa rin yung time bago tayo mag-boarding and currently nakita ko yung mga ka-work ko dito sa airport. Ayan si Wiswis Rapa at Hello. si Connie. Hi! Hi sa inyo. Hi, kamusta naman kayo? Okay naman. Ito, Kinakabahan kami sa vlog mo. Kinakabahan sila mga wiswis. First time Kami namin. shy. Chani Talks. Shani Talks. So, may mga gusto ba kayong batiin? Yung family mo. Binabati ko yung kasi yung mga nakakakilala sa akin dyan.
makilala. Family namin, pauwi na kami. Ayan po, pauwi na po sila. See you later daw po. Pag na-upload to, baka pauwi na kami dito. Actually, nakabalik na kayo bago pa to na-upload. Ayun, so thank you. Hintay pa rin kami ng boarding ngayon. See you sa Pinas. See you all sa Pinas later. Ayan mga wiswis, nandito na tayo sa aircraft again and currently nandito naman ako sa economy. Okay lang yun wiswis kung hindi tayo naka-business class kasi kahit na 9 hours trip to at medyo masakit siya sa likod. For me, ang pinaka-importanting part is yung makauwi pa rin sa Pilipinas kasi iba pa din yung pakiramdam ko tuwing nakakauwi ako sa ating motherland. At ayan, tapos na yung boarding, last akong nakasakay na passenger and we'll be preparing for our pushback and departure. It's dinner time mga wiswis and dahil nandito tayo ngayon sa economy class cabin, we'll be of course eating the economy class meal. So for our meal tonight, we have the bread tapos yung the usual butter niya. Himala na hindi naka-lure pack ngayon yung pagkain, yung yung margarine na hinahalo dun sa bread. And then yung kanilang, what do you call this? I'm not sure what's this one, salad ba to? Bakit kakaiba? Hindi ko talaga alam dahil gaya nga nang sabi ko sa inyo, ako ay tamang tagakain lang sa mga handaan. Ayan, tapos meron tayong sweets ditong cake. I'm not sure what it is called also. Pasensya na kayo kasi pagdating talaga sa kainan mga wiswis, tagakain lang ako. Hindi ako magaling mag-describe ng mga ganyan. Mapaparal mo ako ng kung ano-ano, pero pagdating sa pagkain, very basic lang ako. As long as prito yan, chicken yan, I'm good. So tara, let's taste it. Sarap siya. Para siyang inihaw. Where may chicken barbecue sauce. Gano'n. So tingnan nyo yung utensils. Napaka-cute ng kutsara. Pero yung mga kutsara sa aeroplano gusto hindi rin uuwi So we just finished our dinner mga wiswis and sobrang sarap ng pagkain. Kaya lang medyo konti ang serving. But it's okay kasi ang pinaka-importanting part pa rin for me talaga is yung makauwi ng Pilipinas. Kahit hindi tayo naka-business class, at least somehow, on the way na ako makauwi ng bahay. At syempre, hindi na ako kakain ng mga pansit canton, ng mga frozen food, ng mga delata. Kasi alam ng mga OFW yan ang sandalan natin, di ba? Kasi sa pagod natin. Yung iba hindi na nakakapag-prepare ng foods. Ako bukod sa hindi na nga kumakain ng kung ano-anong food, is picky eater pa ako, tapos wala rin akong time masyado mag-prepare ng food. So more on lang ako, yung mga ganun nga, yung hindi magagandang food, pero makakabawi naman ako kapag bakasyon.
Pero yung bawi ko, yung kain pala ng kain ng baboy, which is hindi rin healthy. Ayan, so freshen up na rin ako. Freshen up, kala mo naman kinaganda. Nakapag-toothbrush na ako, yun na lang. Ayan, nakapag-toothbrush na ako and I'll be preparing for my sleep na. I'm so lucky kasi wala akong katabi for my whole row. So parang ano pa din siya, pwede ko siyang i-convert to higaan. But I won't do it kasi for safety reasons. No? Gusto ko all throughout the journey is nakakabit pa din sa akin yung ating seatbelt. So ayan mga wiswis, I will update you later pagkagising ko. Good night! The travel time from Kuwait to the Philippines is around 8 hours and 40 minutes, with the Philippines being 5 hours in advance. Ibig sabihin mga wiswis, kung ang oras ng departure ko sa Kuwait ay alas 2 ng madaling araw, ang oras naman sa Pilipinas sa kasalukuyan ay alas 7 ng umaga. Good morning, Wiswis. We are flying over Vietnam na and in 2 hours we'll be landing in Manila. Konti na lang. Ang sakit ng katawan ko. Ang hirap matulog talaga kapag 9 hours yung tips. Nandito ka lang. Pero it's okay. Importante nga is makauwi. Mag-wait na lang tayo ng ating pang breakfast. Then, yun. Watch na lang ako ng movie bago tayo mag-land. Our breakfast has been served na mga wiswis and what we'll be having is itong chicken fingers with noodles. Comes with of course yung bread and butter. Tapos for our drinks, water and juice. Tapos yung ating dessert is raspberry yogurt. Let's dive in. Actually masarap wiswis, sa totoo lang. Like minus dun sa mga gulay na part ng noodles. Although sign na to ng ating next destination because we might be eating a lot of noodles. Ayan. Yan ang clue sa ating next upcoming video. We will be visiting another country again. Kaya sinasabi ko sa inyo, magsubaybay lang kayo dito sa ating YouTube channel. At marami pa tayong travel. So please, like and subscribe. Masarap. Lasang frozen food. Okay na yan. Reklamo pa ba tayo? May pagkain. Okay din. Sarap naman siya. We are only 20 minutes away from Manila. Ang saya. We're flying over Philippine territory na. I'm starting to see the islands again at makulay ng mga mountains and konting greens. Diba? Malayong malayo sa ating sepia-inspired origin. Nagiging makulay na ulit tayo in line of our Pride Season series. I'm so happy to be home. It's so nice to be me again. Alam nyo mga wiswis, sa bawat unang episode ng bawat season natin dito sa Only Chance, dalawa lagi ang favorite part ko sa unang episode. Syempre, yung pagkikita namin ni Mama at pangalawa, yung arrival natin sa Manila. You see mga wiswis, sa tuwing makakakita ako ng dagat, ng puno, ng mga bundok, pakiramdam ko malaya na ulit ako.
just landed here in Ninoy Aquino International Airport. Only chance. Welcome si back to the Philippines. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. We're finally landed here in Manila, Wiswis. I'm so happy to be back. Nakita na ulit ako ng Pinoy. And dadaan na tayong quarantine. I think we need to present our e-travel QR code or not. Anyway, update ko kayo later once makaklear tayo ng immigration and customs. Kasi doon tayo magkakaalaman kung ano ba yung mga updated nating processes para sa Philippine arrivals once we reach here in Manila. And so, just an update mga wiswis, nakapag-clear na tayo ng quarantine and immigration, and currently nandito ako ngayon sa may baggage carousel area. And for your information, yes, it's possible na magpa-stamp kayo ng inyong passport kahit na Philippine passport kayo, at yung kanilang last update was ni-remove na nila yung pag-i-stamp sa passport kasi di ba dumadaan nga doon sa EDIT. From my side, nag-request ako doon sa immigration officer kung pwede po bang doon ako sa may foreign passport side kasi gusto ko talaga may tatak dahil iba pa din kasi kapag na-stampan yung passport mo, at least solid yung evidence, di ba, na talagang nag-arrive ka na doon sa destination country. Anyway, you can take note of that from my experience na yes, pwede kayong magpa-stamp ng inyong passport. Basta i-request nyo lang dun sa immigration officer sa queue na gusto nyo talaga na may stamp yung passport niyo. Ayan, we got our baggage na, and oh my gosh, medyo matagal. Like inabot ako ng mga almost 30 minutes. At alam nyo kanina, nung paland kami, may nakita akong aircraft ng PAL. Naluluha ako, wiswis, kasi iniisip ko parang, ay, eto na, it's a sign, I'm really in the Philippines na. Hindi na siya yung mga napapanood ko na lang sa mga vlog or mga travel videos na nag-i-imagine ako makakita ulit ng something from Philippines. Tapos, ayun, nandito na tayo ngayon sa arrivals. Katagal ko bago nakuha yung baggage ko kasi feeling ko na dulo siya kahit na naka-priority. So, nag-umpisa na ako mag-overthink. Like, iniisip ko baka mamaya may naka-misclaim. Pero nakabantay naman ako sa bungad, so imposibleng may ibang taong makakuha. Or, baka mamaya hindi pala nasakay. So, medyo kinakabahan na ako. Pero, thanks God, nandito na tayo at eto na, Manila na ulit. Dito na ulit ako sa Philippines. Miss ko si Mama. Kamusta ka? Tara, sakay na tayo pa. Wait, naluluha ako. Mga wiswis, dito ko muna tatapusin ang unang episode ng ating Pride Season Series. Pasensya na kayo kung hindi na ako nakapag-ayos ng exit kasi nga naman pagkatapos namin magkita ni Mama, hindi ko na napigilang umiyak ng umiyak. Anyway, kung nagustuhan niyo po ang unang episode natin ngayong season na ito, please hit the like button below and don't forget to show your support by subscribing to our channel and turn on your notifications bell para updated kayo sa ating mga future contents. Muli mga wiswis, nagpapasalamat ako sa pagsama ninyo sa akin on my journey going back to the Philippines. Ako nga pala si Chan, ang inyong kaibigan, nasan ka man. And together, let's create a world that is less lonely and more friendly for everyone dahil dito sa Only Chance, you always have a friend. Ingat kayong lahat mga wiswis and bye!